Hello, good day. So today, aaralin natin or matututo tayo kung paano gumawa ng virtual machine, specifically server and client sa gamit ang Oracle VMware VirtualBox. So unang-una kailangan natin buksan or naka-download na dapat yung Oracle VirtualBox natin. And bubuksan natin ito, of course. Now, may kita mo wala ka pang virtual machine or hindi mo ma-select yung virtual machine, that's because kailangan natin mag-create. So, paano natin gagawin yun? So, click here, click new. And then, may kita mo tong window na to mag-pop up. Pangalanan natin siyang server. And then, select natin yung version. Version is Windows 10, next, then next. And then create a virtual hard disk now. And then virtual hard disk. Pindutin natin itong VHD, then next. Dynamically allocated. Ayan yung pipiliin natin. Next lang. And then for this one, pwede ng 50, pero bababaan ko siya ng let's say 40. Wala namang problema doon. Then, create natin. So, meron na tayong isang virtual machine. Pero, hindi pa natin siya pwedeng ma-run because wala pa siyang ISO file. So, paano natin siya lalagyan ng ISO file? Unang-una, pupunta tayo sa settings. After nyan, punta tayo sa storage. Itong disk na ito, itong may empty, it's indicating na wala pa siyang ISO file na nakalagay. So, pipindutin natin yan. And then, itong disk na to, dito natin ilalagay yung, or select yung ating ISO file. Now, kung hindi nyo makita yung file nyo, dito, ang pipindutin nyo lang is choose a disk file. And then, piliin nyo na yung file na kailangan natin. In this case, yung server ISO file ko, ayan siya. And then, i-open ko lang. And then, okay. Ayan. So, pwede na natin siyang i-start and i-set up yung server natin. Pero, para hindi na tayo bumalik sa proseso na to mamaya, i-create ko na yung client. So, ganun ulit. Client. Papangalanan natin. And then, piliin natin yung version niya. Ang pipiliin ko is yung Windows 10. And then, next. Ito, okay na to. Kayo bahala kung ilan ang iaano yung RAM. Basta kaya ng inyong device. In my case, okay na yung 2 GB. Next lang. And then, ayun ulit, create a virtual hard disk now. Create. And then, dito sa window na to, pipiliin natin is VHD or virtual hard disk. Then, next. Now, ayun ulit, dynamically allocated and mag-allocate tayo ng kanyang file size. For me, bababaan ko to ng 20. Create. And then, ayun na siya. May kita nyo na dito yung ating dalawang machine. Pero itong client wala pang ISO file. So, lalagyan natin. Balik tayo sa settings. Punta tayo. Highlight natin yung client machine natin. And then, select settings. Tapos, punta ulit tayo ng storage. Highlight natin tong disk na to. Then ito, then sa akin naman nakikita ko yung aking ISO file. So, pipindutin ko na tong Windows 10. Then, okay. So, meron na tayong dalawang virtual machine. Yung dalawa natin kailangan. Nalagay na natin yung kanilang ISO file. Pwede na natin silang i-set up and para makapag-proceed na tayo. So, una natin i-set up is si server. Paano natin siya i-start? Highlight natin yung machine. And then, click start. Tapos, wait natin mag-pop up yung kanyang window.
Ayan. So, may kita nyo ngayon itong Windows setup. Then, wala na tayong kailangan baguhin dito. Pwede na natin click yung next. Then, install now. Ayan. So, dito naman pipiliin natin yung is Windows Server 2016 Standard KMS. Ayan. So, next. And then for this one, hindi naman natin kailangan tapusin yan. Pwede na natin check tong I accept the license terms. And then, next. Now, sunod, pinutin natin tong custom install Windows only. And then dito na tayo mag pa-partitioning and mag-allocate ng size natin. So, in my case, ang gagawin ko, ang partitioning ko is 60-40. 60% and 40%. So, para magawa natin yun, highlight natin to, yung unallocated space, click new, and then itong numbers na ito or yung size ng ating unallocated space, gagawin po natin siyang kukunin ho natin yung 60% sa kanya. Okay. So, gawin natin para sa mga hindi nakakaalam kung paano kayo magpa-partitioning dito or kung hindi nyo alam kung anong ilalagay yung number dito, one way to know is yun nga, highlight natin siya, apply kung ano yung lumabas na number dito. In my case, 40,960 MB. Gagawin ho natin siyang i-multiply ko ho yun sa 0.6 para makuha yung 60% niya. So, apply natin to. Okay. Ayan. So, ito na yung 60% ng 40%. Ito naman, yung automatically, yung matitira is 40%. So, hindi na natin kailangan i-partition. Apply na lang natin, and then okay na. Now, make sure, pagtapos nyong ma-partition itong 40% or kung ano man ang inassign sa inyong i-partition, pindutin nyo may pinakamalaking size. And then, click next tayo. Ayan. After nyan, meron lang siyang installation na mangyayari. And then, pwede na tayo mag-proceed. Ayan. So, nag 100% na siya. Finishing up, and then after na to, pwede na nating finalize yung sa server, and then we can move on sa client. Okay. So, ayun na. Tapos na siya mag-restart, and then hinihingan na tayo ng password para sa ating administrator. Yung server natin. So, for me, ang lalagay kong password is jtvp at 2024. Confirm password lang, jtvp 4, and then finish. Yan, then may
installation siyang gagawin ulit. And then, we can get on with the client. Ayan. So, tapos na siya mag-install, pwede na natin siyang buksan. So, paano natin siya bubuksan? Kapag pinindot natin yung Control-Alt-Delete, hindi siya gumagana. Ang gagawin natin para mabuksan siya is go over here. Itong input, hover natin yung keyboard, and then pindutin natin itong Control-Alt-Delete. And it should work. Yan, hinihingi na niya yung password. Lagay lang natin yung sinet nating password kanina. Wait natin mag-online or mag-login. Okay, so ayan na okay na yung ating server. Successfully na natin siya na install. Pwede na tayo pumunta sa client and start na natin yung kanyang setup. So, start client. Wait lang ulit natin siya mag-start. So, same process lang din kung paano natin ginawa dun sa server kanina. May iba lang siya sa part ng partitioning. Kasi, sa client na PC natin, hindi na natin kailangan mag-partition. So, papakita natin sa inyo mamaya kung paano gagawin ito. Wait lang natin mag-start ito. Yan. So, ayan. Ganun ulit. I accept the license terms. Next. Advance. Yung custom. Install Windows only. Advance. Yan. So, eto. Ito na yung partitioning. Hindi na natin siya kailangan partition. Ang gagawin lang natin, new. And then apply. Okay. Tapos select lang natin tong na-partition natin or yung ginawa, yung in-apply lang natin. And then next. Then start na siya ng installation. Ayan siya. So, again, hintayin lang natin yung kung kanyang installation. And then, client naman ang si-setup natin. Yan, so natapos na yung installation niya. Time to set up. Okay. So, ngayon, tatanungin na tayo kung anong region. As is lang, pwede, hindi na natin kailangan baguhin. United States, yes. Next, ito, keyboard layout. Ayan lang. Ay, mag-click. Pero US lang siselect natin dito. So,
Okay. Now, tatanungin ka niya dito to get the latest from Windows. Skip for now lang. Then we're waiting. And dito, pipiliin natin is... Ay, di pa siya tapos. Setup for personal use. Next. Then, let's add your account. Since wala naman tayong account, ipindutin lang natin is offline account. And then, limited experience. Ayan. Lagyan natin ng name yung PC natin. Lagyan natin. Ay, mag-type. Client, PC, client na lang. Then yung password optional lang naman. So, hindi ka nalalagay ng password. Ayan, next lang. Ayan. Tapos dito, now, after matapos. Set na lang. Then dito, let's skip. And then, rumor of device, no. Hindi man natin kailangan. Not now. Ito hindi naman relevant sa ating gagawin. Ayan. So, ito, i-ano niya lang yung setup. Or loading lang naman yan. So, skip na lang natin kapag okay na siya. And so, okay na yung client na install na natin siya. So, punta na tayo ngayon sa server. Siya yung unahin nating i-set up. Nandito na tayo sa nandito na tayo sa server. Oras na para set up na siya. So first of all, nakikita natin, man-notice natin yung date and time natin. Mali. Para ma-adjust yan, right-click lang natin yung date, yung time. Then, pinutin natin yung adjust date and time. Ayan. So, hanapin lang natin yung +8. Type A. Then, on natin tong set times ng automatically. Ayan. So, unang-una natin gagawin is to turn off natin yung firewall. And mag-a-allow tayo ng ilang absent features. So, punta tayo sa control panel. Wait lang natin mag-load. Wala daw. Control panel. Systems and security. Windows firewall. And then turn Windows firewall on or off. Turn off lang natin yan. Dalawa. And okay.
And then, punta tayo sa allow and app or features through Windows Firewall. Click lang natin yan. Click lang natin yan. Essential na, medyo mabagal. So, yan. So, meron lang tayong limang i-allow dito. Yun ay NetLog services. Itong network discovery. Remote desktop. And then Windows Firewall Remote Management. And then lastly, ito, Windows Remote Management. Pero naka-check na siya, so okay na yan. Okay. So now, balik tayo sa control panel. After natin siyang balik tayo sa system and security. Then, dito sa system, pinutin lang natin yan. Then, dito tayo sa change settings. Bali, ang gagawin natin is papalitan natin yung name ng ating computer. Keep in mind po hindi po tayo dito magpapalit sa change description. Para po makapagpalit tayo, pupunta tayo dito sa change. Ayan, tapos dito natin siya papalitan. Computer name. Gawin natin server. And okay. Ayan, so after nito, magre-require siya mag-restart. Okay lang yan, restart lang natin pag-restart natin. So habang nagre-restart siya, gawin din natin yung ginawa natin sa client PC. Kung papayagan niya lang. Ayan. Okay. Ayan. So ulit, hindi na natin ayusin yung kanyang date and time kasi maayos naman na. So diretso tayong control panel. Control panel. Okay, and then ganun ulit, system and security, Windows Defender Firewall, and then turn Windows Defender Firewall patungo talaga sa kabagalan ng aking turn off, okay, and then allow an app or feature Defender Firewall. Ayan. Expand natin para mas madaling mahanap. So una, pakitandaan, ang unang i-check natin is yung NetLog on service. Sunod nun is nasa baba niya lang yung network discovery. Next is remote desktop. Next is Windows Defender Firewall Remote Management. And then lastly is Windows Remote Management. Ayan. Okay. And then, ayan. Then, after nyan, naka-close na lahat. Balik ulit tayo sa control panel. Systems and security. Sa systems. Change settings. Ayan. And then, ganun. Change who ulit. Hindi po dito. Dito tayo sa change. Sabihin natin user 1. Or client na lang. Sige, client. Okay. Same po sa una. Magpapa-restart siya. Close na natin yan. And then restart now. Ayan. So, after nila mag-restart, okay na po sa basic setup ng ating client and server. So, now, isa-set up na natin yung IP address
and ipagpiping na natin silang dalawa. Nandito na po ulit ako sa server. Tapos na siyang mag-restart and apply na niya yung changes. Ang gagawin na natin ngayon is ilalagyan na natin ng address yung ating server and client, and then try natin silang ipag-ping or check natin kung nakikita sila sa network. So unang-una natin gagawin, right-click natin itong LAN icon. Ayan, right-click natin. Then, pindutin natin tong Open Network and Sharing. And dapat po lalabas tong window na to. Now, after lumabas na to, punta tayo sa Change Adapter Settings. Right-click natin tong Ethernet. And then, Properties. Then, pagkalabas po ng window na ito, uncheck natin tong IPv6. And then, select natin tong IPv4. Go to Properties. Yan. So, lalabas ulit itong panibagong window. Ang unang gagawin natin is pindutin natin itong bilog na use the following IP address. Ibig sabihin mo niyan, tayo po ang maglalagay ng IP address ng server. Gagawin mo natin siyang static. Okay, so ang gagamitin kong class ng IP address is class C. So, ang example niyan is 19. Yun lang talaga siya. Sorry. Ayan. 192.168.0.1. And then, pindutin lang natin tong subnet mask. Mag-autofill yan. Itong default gateway, since naka-virtualbox naman tayo, hindi na ho natin fill upan yan. And then, itong preferred DNS, ang lalagay ho natin dyan is yung IP address ng server. So, 192.168.0.1. Okay. Na-close natin yan. And okay na ho yan. Wala na ho tayong no internet access. So, balik ho tayo dito sa Network Sharing Center. Again, para makabalik dito is right-click lang natin itong LAN icon and then Open Network Sharing Center. After ho nyan, pag nakabalik na ho tayo dito, punta tayo dito sa Change Advanced Sharing Settings. And then, lahat po ng naka-turn off, ay ipapalitan ho natin into turn on. Ayan, naka-turn on naman lahat. Naka-turn on. Ang tanging turn off, ito, naka-turn on. Turn on natin. Ang tanging turn off lang na selection ang gagawin natin is itong turn off password protected sharing. And then, save changes. Yan. So, after nyan, diretso po tayo sa search tab. Tapos gawin natin, search natin yung services. Dito sa services, meron lang ho tayong ipapalitan sa settings ng tatlong services. So, ang unang-unang papalitan natin is itong Function Discovery Resource Publication. Right-click natin yan and then Properties. And then itong manual, gagawin ho natin siyang automatic and then apply and okay. So, ganun lang po gagawin natin sa lahat na natitira. So, ang susunod is SSDP. Ayan, right-click, properties, manual. Gagawin natin automatic, apply, then okay. Lastly, yung UPnP. Ito, UPnP device host. Right-click, properties, going automatic, apply, then okay. So, tapos, after ho natin gawin yon, babalikan ho natin itong network sharing kasi ang ibang network discovery dito is magiging naka-turn on. So, kailangan ho natin siyang naka-turn off. Kailangan ho natin siyang i-turn on ulit. Bukod dito sa turn off password protected sharing. Naka-turn off po lagi yan. So, save changes. Ayan. So, okay na tayo dito sa server. Ayan. So, switch tayo sa client PC.
Ganun lang ho ulit. Click sa sharing settings. Wait lang natin mag-load. Ayan. So, magkaiba yung interface ng client sa server, pero okay lang yan. Pindutin natin tong Ethernet. Change adapter option. Ayan. Then, ganun lang ulit. Right-click natin to, then go to properties. And then, uncheck natin tong IPv6. Itong IPv4, highlight, and then properties. Gagawin natin siyang static. So, para gawin yon, use the following IP address. And then, iset natin yung kanyang IP address. 192.168.0.2. Gagamitin ko ho is 0.2 kasi hindi na ho natin pwede gamitin yung 0.1 kasi sakop na ho yun ng server. Okay, so ganun lang ulit, subnet mask, autofill pag pinindot nyo. And then itong preferred DNS, ang ilalagay mo natin dyan is always yung IP address ng ating server. Okay? Close natin. And then, balik tayo dito sa, ayan. And then, punta tayo sa change advanced sharing option. Lahat ng naka-turn off, ito-turn on natin. Turn on. And then, ito lang yung tanging ito-turn off natin, yung password protected sharing. And then, save changes. Now, go to services tayo. Ayan. So, ganun lang ulit. Ayun lang yung tatlong i-automatic natin. Yung function discovery, resource publication, properties, automatic, apply, okay. Next, SSDP lang po ulit. Properties, automatic, apply, and okay. And then, UPnP device host. Properties, manual, automatic, apply, and okay. So, ayan. After nyan, balikan natin itong change advanced sharing option. For sure, naka-turn on or turn off na naman tong mga to. Ayan, turn on, turn on, turn on, turn off. Save changes tayo. Now, ayan. So, na-setup na natin yung IP address ng server and client. Now, dapat makikita na natin sila. Sorry. So, ngayon, ang gagawin na natin is ipagpiping na natin yung server and client. So, now, ipiping na natin yung server and client natin. So, hindi naman necessarily kailangan natin iping. Another way to check if meron na silang communication ng server, pwede tayo pumunta sa File Explorer. And then, dito sa network, check natin. Ang tagal na. Pero wait lang natin. Ayan. So, sabi niya dito, this folder is empty daw. Ganon din sa server. Kasi, kaya hindi pa sila nakikita dahil nasa VirtualBox tayo. Sa VirtualBox, merong extra step na ginagawa. So, babalik tayo dito. Pindutin natin, highlight natin tong server. Punta tayo sa settings. Ayun. Ayan. And so, now na nasa settings na tayo, punta tayo dito sa network. Itong NAT, gagawin natin siyang bridge adapter. Ayan. Ganon din gagawin natin sa client. Ayan. Network bridge adapter.
Okay. So, balik na tayo sa ating mga virtual machine. Try ulit natin. Ayan. Network. Pindutin natin. Ayan. Nakikita na niya si server. Problema, hindi niya nakikita yung kanyang sarili. Punta tayo sa server PC. Check natin kung nakikita niya yung client. Network. Ayan. So, hindi niya nakikita yung client. Kapag ganyan, ang gagawin lang natin, pupunta tayo dito, babalikan lang natin yung mga pinuntahan natin kanina. Titignan natin kung may hindi tayo na turn on or na turn off. Ethernet. Change advanced sharing and option. Hello? Yan. So, naka-turn on naman. Turn on. Turn on. Turn off. Okay. So, okay naman dito. Puntahan natin si control panel. And then system and security, Windows Defender Firewall. Naka-off naman. Check natin ulit dito. Net log on, okay. Remote desktop, okay. Ayan po. Bali. Ayan. So, nakikita nyo na siya dito. So, ang ginawa ko lang is pumalik lang ako dun sa services. Binalikan ko lang itong services. And then, nirefresh ko lang yung mga in-automatic natin kanina. Ganun lang mo yung gagawin nyo kapag hindi nyo nakikita. For example, yung server pero wala naman naka-turn off sa dito sa network sharing. I-try nyo lang pong i-refresh. Most probably, ganun naman, okay naman po yun. Aayos naman po siya tulad nito. In this case, ang ni-refresh ko lang is yung sa client dahil yung client yung hindi natin nakikita. Kapag naman ng server ang hindi nyo nakikita, sa server ho kayo mag-refresh ng function discovery, SSDP, and UPnP. So, now try na natin silang ipag-ping. Punta tayo sa command prompt. And then, type natin dito ping 192.168.0.1. Yung tinype ko ho dyang IP address is yung IP address ng ating server. Enter. Ayan. So, kung makita nyo ho dito, sabi niya dito, packet sent for, receive for, lost 0. So, ibig sabihin yan, okay ho yung kanilang connection. Try natin sa server, mag-ping. CMP, command prompt, open natin, ganun ulit. Ping 192.168.0.2.
Yung IP address naman po ng client. And ayan. So, packet sent for receive 0% loss. So, ayan. So, nakakapag-ping na sila. Ibig sabihin, meron silang connection. Pwede na tayo mag-move on sa pag-add ng features sa server para maging isang legitimong server na siya. Ayan, okay. Now, gagawin na natin, mag-add na po tayo ng roles and features sa ating server. Para kung magawa yun, kailangan natin buksan itong server manager. Now, usually, automatic naman yan. Pagkatapos natin mag-install or i-set up yung ating server, naka-automatic naman yan nandito na sa ating tab. Pero kung na-close nyo man siya nung tayo nagsiset up, pwede nyo lang i-search dyan yung server manager. Lalabas ng yung server manager. And mag-add na po tayo ng roles. Paano tayo mag-add ng roles? Meron dalawang paraan. Una, pwede dito sa add roles and features. Or pwede dito sa manage. And then add roles and features. Wala akong pinagkaiba yan. Pareho lang yan. So, dito, next lang. Pindutin lang natin yung next. Hanggang sa umabot po tayo dito. Ayan. So, dito, meron po tayong 9 na i-add na roles and features. So, unang-una ho is yung Active Directory Domain Services or ADDS. And then, sunod is DHCP server, DNS server. And then, drop down ho natin to File and Storage Service. Drop down ho ulit natin. And then, add po natin itong File Server Resource Manager. Ayan. And then, susunod po is itong remote desktop services. And then, ilan na po ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, next natin. And then, dito, ang i-add po natin is Windows Server Backup. Windows Server Backup. And then, Windows Search Services. Then, next. Next po natin. Next. And then, next. Yan. So, ito na po yung last. Ito na po yung last na mga i-add natin. Una is remote desktop licensing, add features, and then remote desktop session host, add features. And then, click lang natin next. Yan, confirmation. Pwede nyo i-review dito yung mga in-add nyo. And then, click lang natin tong restart para automatic siya magre-restart and apply the changes after niya mag-install. So, click yes and then install. So, ayan. Ayan, mag-install lang yan. I-skip na natin tong part na to kasi masyadong mahaba or magpapatagal lang sa video. So, babalikan na lang natin after niya mag-install and mag-apply ng changes. Ayan. So, after niyang mag-restart, pwede na natin siyang pasukin ulit and then continue to type. So, makikita nyo, ito magbabago dyan. Ang gagawin nyo lang dyan is type nyo lang administrator and then type nyo yung password. Ayan. So, after nyo mag-login, start na ho tayo sa paggagawa ng server. So, na-add na natin yung features and roles na kailangan para sa server natin. Kailangan na natin i-set up yung mga features and roles na yon. So, magagawa natin yon dito lang sa ating server manager. Wala nang ibang pupunta. Nandito na ho lahat ng kailangan natin. So, yan. Magpa-pop up tong mga to. Pwede na natin close yan. So, ang una nating is-set up is yung ating Active Directory Domain Services. Punta tayo dito sa... di po siya tapos mag-load. Tapusin muna natin siya mag-load. Ayan.
Ayan na, ay may notification na siya. So, punta tayo dito sa notification. May kita nyo maraming notification na kailangan ayusin. Pero unahin natin tong promote this server to a domain controller. Click natin yan. Click. Ayan. So, lalabas to. Ang una nating pipindutin dito is add a new forest. And then, yung root domain name, ang gagawin ko na lang dyan is css.local. Ayan na lang yung root domain name natin. And then next, ayan. So, next is lalagyan natin ng password. Ang ilalagay kong password is mtdi@2024. Ganun din, confirm password. Then next. Next natin. Wait lang ulit natin mag-load. Yan. So, next natin. Next. Next. Ayan. So, after nyan, install. Click lang natin itong install. And then, hayaan lang natin siya mag-install. And then, automatic na siya magre-restart. Or, ipapakonfirm niya sa'yo na magre-restart siya. Ayan. So, you're about to be signed out. Close lang natin. Close. Automatic yan siya mag-restart. And then, i-apply niya lahat ng changes. Then, okay na. Ayan na. Restarting na siya. Okay, so now, log in na natin ulit. Tapos siya mag-restart and apply the changes. Ngayon, sabi niya dito, sign in to CSS. So, ang gagawin niya lang dyan, CSS /administrator. And then, yung password natin. Hindi ho yung mtdi@2024 ha, yung same as before na password pa rin. Yung jdvp@2024. Ayun pa rin yung password na gagamitin. Now, after natin ma-setup yung ating Active Directory domain ADDS, ang next na natin isa-setup is yung ating DHCP. So, para ma-setup natin yon, punta tayo dito sa tools. Open natin tong DHCP. Di pa pala muna, sorry. So, minimize muna natin yan. Ito muna. DHCP configuration. Complete natin. Click next. And then commit. Yan. Yun lang. Close. And then, open na natin tong DHCP. Yan. So, una natin gagawin is itong local CSS local. Drop down natin. And then, right-click natin tong IPv4. And then, select natin tong new scope. And then next, ayan. So, ang gagawin natin dito is, ipapangalan natin is, teka lang.
So, ang ipapangalan ho natin dito is, ano naman, related sa inyo. So, JDVP students. Ayan. Then, itong description, optional to. Ilagay na lang natin dito is IP for students. Then, next. And then, IP address. So, dito, maglalagay tayo ng starting IP address. Ito po yung bibigay nating IP address or ito yung start IP address and end IP address. Ito po yung range na ng ating server. Ito pong mga IP address na ilalagay natin. For example, 192.168.0. Sabihin natin start tayo sa 13. And then mag-end tayo sa 192.168.0. Sabihin natin 25. So, mamaya, importante itong DHCP kasi mamaya kapag ginoin na natin yung ating users and clients na gagawin and gagawin natin silang dynamic, hindi na natin sila gagawin static, ito pong IP address na to mula 0.13 to 0.25 and po yung bibigay niyang IP address sa ating mga users na gagawin mamaya. So, after nyan, click natin tong next. Yan, next. Next ulit. Ayan, make sure na nakaano dito tong yes, I want to configure these options now. Click natin next. And then next ulit. And then css.local. And then next. And then yes, I want to activate this. Ay, sorry. May explain pa pala ako. Ayan. So dito sa router default gateway, hindi na natin kailangan maglagay dito kasi nakagamit naman tayo ng virtual machine. Pero kung kayo ay gumagamit ng actual PC and meron kayong server PC and client PC, maglalagay po kayo ng default gateway or yung IP address ng inyong router. Another example kung kailan hindi kayo maglalagay ng IP address is kapag nagpe-peer-to-peer kayo. So, ayan. So, since naka-VirtualBox tayo, next lang natin yan. Yan. Make sure natin yung parent domain natin is tama. Next. And next lang ulit. And yes, I want to activate this scope now. Yan. And then, next. And then, finish. Yan. So, kung makikita nyo, ito na ho yung ginawa nating folder. Andito yung address pool. Ito yung starting IP address natin and then yung end IP address. Itong address list, dito natin makikita yung mga user na nako-connect mamaya. Pero, since wala pa tayong nagagawang user, wala pa po yan. So, tapos na tayo sa DHCP. Pwede na tayo mag-move on sa DNS. Close na natin yan. Punta tayo dito sa tools. Click natin itong DNS. And then server. And drop down natin itong server. And then itong reverse lookup. Right click natin and then pindutin natin itong new zone. Yan. Next. And then next lang. Next lang. And then I make sure nakaselect tong IPv4 reverse lookup. Ayan. So dito, ilalagay natin yung IP address ng ating server. So 192.168.0. So kung papapansin nyo, hindi ko po malagay yung last digit which is 1. So ang gagawin natin para ma-fill po yun is pipindutin natin tong reverse lookup zone name. And then next natin. And then next. Ayan, finish. Ngayon, meron na ho tayo, sa under reverse lookup, meron na siyang another folder. So, right-click ho natin yan. Pindutin natin tong new PTR or new pointer. And then, pindutin natin tong browse. After nun, may kita nyo tong server. Click natin yan and then click natin OK. Forward lookup, OK. Click lang yon. And then css.local or yung parent domain, root domain name natin. Click natin yan. Ayan. Tapos, o-open tong window na to. Ngayon, ang select ho natin is itong server host A, yung may IP address ng ating server, and yung may naka-indicate na static. Baka humalito kayo ha, hindi po ito. Ito pong may static.
And then click natin OK. And then OK. Ayan. So, after nun, okay na dapat siya. Ayan na, na-fill in na yung kanyang last digit. So, paano natin ma-make sure na okay na talaga siya? So, punta tayo dito sa server. Right-click natin siya and then launch NS lookup. So, kung makikita nyo, nakasulat dito yung pangalan ng ating PC, which is server, and then yung kanyang root domain name. And then under here, makikita nyo dito yung IP address ng ating server. So, okay na po yan. Okay na tayo sa DNS. Sana po nakaka-follow kayo or naiintindihan nyo ang ginagawa natin. So, next, ang gagawin natin is folder redirection. Pero, bago yon, ang gagawin muna natin is punta tayo sa File Explorer. Di ba kanina or nung installation, nag-partition tayo. So, ito yung local disk D. Double-click natin yan and then format natin yung disk. And then start formatting. And okay. Ayan, format complete. Okay, so after natin ma-complete yung pag-format ng local disk D, excuse me. Open natin yung local disk D. Now, sa loob nito, gagawa tayo ng mga folder. Okay, so right-click tayo dito sa white space ng drive D. And then, new, and then folder. Type natin dito users. And then sa loob niyan, lalagay natin ng isa pang folder. Lalagay natin dyan students. Ayan. So, ayan. Ngayon, itong students, highlight natin yan. And then, right-click natin siya. And then, punta tayo sa properties. And then, after lumabas ng window na ito, punta tayo sa sharing. Advanced sharing, and then share this folder. Ayan. So, student name, students, okay? So, after nyan, punta tayo dito sa permissions. And then, remove natin si everyone. Now, add tayo. And then, advance. Find now. And then, ang hahanapin ho natin is si domain users. So, domain users. Ito. Ayan siya. So, okay. Check names natin. Ayan, check names. Okay. And then, bibigyan natin siya ng full control. Apply and okay. Now, sa caching, ang gagawin mo natin dito sa part na ito is no files or program from the shared folder are available. So, ayun yung isa-select natin. And then, okay. Apply and okay. Yan. So, bago na lahat, tandaan natin kung saan nakalocate to. Kasi kailanganin natin tong network path na to. So, close muna natin yan for now. And then, punta na tayo sa file screening management. So, balik tayo sa server manager. Go to tools. Punta tayo dito sa file server resource manager. Ayan. So, under file screening management, drop down natin yan. Itong file screen, i-highlight natin. And then right click. And then select create file screen. Ayan. So, ayan, sabi niya dito, file screen path. Ang kukunin nating path dito is yung ginawa nating student folder. So, one way to get its path is punta tayo dito sa this PC, local disk D, users, open natin yung student folder, and then click natin tong tab na to, lalabas yung kanyang path. So, Control C or copy nyo and then paste natin dito. So, after nyang ma-paste,
Gusto natin pindutin tong define custom file screen properties and then select natin tong custom properties. Ngayon, iba-iba ang pwede nating i-select dito. Pero for me, ang isa-select ko lang is audio and video files and then executable files. Pero maaari namang iba ang ipa-select sa inyo ng teacher or kung sino mang magiging assessor nyo. Sundin nyo lang yon. So for me, right now, ang gagawin ko lang is audio files and executable files. Okay? And then after that, select natin tong create. And then select natin tong save the custom file screen without creating a template. Ayan. Okay natin yan. Ayan. So, after nyan, okay na tayo sa File Server Resource Manager. Ngayon, pupunta na tayo sa Active Directory users and computers. So, close na natin. Ayan. So, punta na tayo dito sa Active Directory users and computers, tools. Ayan. And then dito, maximize natin. Under CSS local, right? Sa CSS local, right-click natin siya. And then, pinutin natin tong, pwede naman drop-down muna natin. Ayan. So, right-click natin CSS local. Sa new, gawa tayo ng organizational unit. Ayan. So, ang ilalagay natin ditong pangalan is students. Okay. So, ayan na siya. Now, after nyan, pupunta na tayo sa group policy management. So, punta tayong tools. And then, group policy management. Ayan. Now, drop down natin tong forest. Itong domain, drop down natin. css.local. Right click, etong students, right click natin yan. And then, create a GPO in this domain. Ayan. Tapos, ang ipapangalan natin dito is folder redirection. Ayan. So, check natin under students. Ayan siya. Yung folder redirection. Click lang natin, select natin folder redirection, and then click OK. Ayan. Then right-click natin, tapos edit. And then, after nyan, under user configuration, under user configuration, pindutin, drop down natin itong policies, and then Windows settings, and then dito sa folder redirection, pindutin natin, and then select natin itong desktop and right click, and then go to properties. Ayan. So, configure natin itong desktop. Ayan. So, gagawin natin itong not configured into basic. And then, itong root path, naalala nyo ba yung sinabi ko kanina na tandaan natin kung saan nakaano yung student folder. So, kailangan natin yun ngayon. So, labas tayo dito. Right-click natin itong student folder. Select natin itong properties. And then, punta tayo sa sharing. Highlight natin itong network path. Copy natin. And then, paste natin dito sa root path. Yan. So, after natin ma-paste dyan, punta na tayo dito sa settings. Uncheck natin tong grant users. And then, apply. Yes and okay. Tama ba? Okay.
So, yung ginawa natin sa desktop, gagawin din natin sa documents. Properties, basic, yung root path niya, and then settings, uncheck yung grant the user exclusive rights to these documents, target, and then apply, yes, and okay. So, yan. Tapos na tayo sa anong tawag dito? Sa GPO. Sa Group Policy Management. Ngayon, another thing to remember, well, this is optional lang naman, pero if something na hindi after yung i-compone itong GPO, gawin nyo to. So, CMD, after nyong i-compone yung GPO nyo or Group Policy Management, and then hindi siya gumagana ng maayos, gawin nyo to. So, punta tayo CMD. Type natin GP update. Enter. Mag-update yung Group Policy Management natin. Yan. So, after nyan successfully, kailangan natin mag-restart. Restart natin tong server, pwede rin yung client, para ma-apply yung changes niya. Yeah. So, since nakapag-restart na ako, then, of course, nakapag-login na ulit. Ang gagawin na ho natin is create a user. Pero bago yun, babalik muna tayo sa control panel. Kasi since naging domain na itong server natin, meron siyang bagong so yung domain network. I-turn off lang natin yan, then okay. Ayan, kasi maaaring kapag yung sa joining na ng user, hindi tayo makapag-connect. Ayan. So, para makapag-create ng user, punta tayo dito sa tools, and then Active Directory users and computers. And then dito tayo sa students, right click natin yan, new, and then users. Ayan. So, dito, fill upan lang natin kung anong information ng ating magiging user. So, for now, kung muna ang ilalagay ko, Yagoda, and then last name, Maratas. Then sa logon name, Yagoda. Yagoda. And then, next. So, tatandaan nyo to yung logon name nyo. So, ang akin, Yagoda at css.local. So, next natin. And then, yung password, ang lalagay ko na lang is jdvp at user1. Tama ba? jdvp at user1. And then, ayan. So, confirm password, jdvp at user1. And then, make sure na sinelect nyo is password never expires. And then, next. And then, finish. Check natin, students. Ayan. So, meron na tayong isang user. So, gawa pa tayo ng isa. New user. Gamitin naman natin pangalan ni Ma'am Liza. Liza Pelayo. And then, logon name is Riza. Then next. And then yung password, jdvp at user. jdvp at user2. Password never expires. Okay, and then next. Finish. Ayan. So, okay na siya. Ngayon, ang gagawin naman natin, since nakagawa na tayo ng user natin, is i-join na natin yung client sa ating domain.
So, para magawa natin yun, open natin yung ating client. So, now, nandito na tayo sa client PC. Malapit na tayo matapos. Joining na tayo. So, para makapag-join tayo, simple lang. Open lang natin tong File Explorer. Right-click this PC. By the way, this is another way para ma-change name nyo yung ano. Kasi iisa lang pupuntahan natin. So, after mag-right-click, i-right-click yung this PC, pinili natin yung properties, and then change settings. Change dito tayo, and then punta tayo dito sa domain. Type natin dyan css.local, and then okay. So, hihingin niya yung account with permission. So, ang merong permission is administrator. And then, yung password, palit kung ano yung password natin, JDVP at 2024. Okay. Ayan, welcome to the css.local domain. Of course, pag re-restart din na tayo, close natin yan, yaman mo siya mag-restart. Open lang natin siya. And then, para ma-open natin yung user, punta tayo dito sa other user. So, tingnan nyo, makikita nyo, CSS, hinihingi na rin yung CSS account. So, gamitin natin yung logon name ng user na ginawa natin. Una is yung Yagoda at CSS dot. Yeah. Then yung password is JDVP at 2020, sorry, JDVP at user1. So, makakalagin na tayo. So, ayun, nakapag-join na tayo ng ating user or na-join na natin yung client sa ating domain. Click na lang natin. And then, finalize lang natin yung ating user. So, okay, naka-join na tayo. Ngayon, ang last na isa-set up natin is dito. So, open network. Papakita ko muna sa inyo. So, CMD tayo. CMD. So, type natin dito ipconfig. Nakita nyo, yung IP address na naka-assign dito is yung IP address na in-assign natin sa client. Pero hindi pwede. So, punta tayo dito sa Open Network Sharing. And then, Ethernet. And then, change Advanced Sharing option. Ay, sorry, hindi dito. Dito tayo. Change Adapter option. Ayan. So, properties. Lagay nyo lang yung ano dito, administrator. And then yung password. So, dito, pindutin natin yan, properties.
and then obtain an IP address automatically. Ayan. So, okay. And then close. Ayan. So, now, balik tayo dito. ipconfig. Kung makikita nyo, ang binigay na IP address is 192.168.0.13. Kasi, dynamic na natin siya. And yung binigay na IP address is yung starting IP address na sinet natin doon sa DHCP. Ngayon, dito naman, tignan nyo, nakakonect na tayo sa css.local after natin mag-dynamic. So, ayun yung purpose ng pag-dynamic. Right, so, after nyan, pwede na tayong remote desktop control. So, bago tayo remote sa ating server and client, ang gawin muna natin is punta tayo sa control panel. So, under control panel, punta tayo dito sa systems, and then under systems, allow remote access. So, bigay natin yung may access. Tutor, and then yeah. So, after nyan, punta tayo dito, select natin allow remote connection to this computer. Apply, and okay. Yeah. So, gawin din natin yun sa ating server machine. So, log in lang. Administrator. Ayan. So, ganun din. Punta tayo sa control panel. And then, system and security. And then, under systems, allow remote access. Ngayon, naka-allow remote connection to this computer na siya. Pero, pupunta tayo dito sa select users. Pindutin natin yung add, and then advance, and then find now. And after yung mag-find now, hanapin natin yung dalawang user natin. Ayan, yung Risa Pelayo, and then add ulit natin yung isa, yung Yagoto Maratas. Ayan. Okay. And after natin sila ma-add, check names natin. Yan. So, wala yan. Close nyo lang yan. And then, okay. Yan. So, added na sila. And then, okay. Then, okay. Ngayon, okay. So, try natin mula sa server, i-control natin yung client. So, search natin yung remote desktop connection. And then, type natin dito yung IP address ng client. So that's 192.168.0.13. Connect natin. Password daw 2024. Ayan. So, after nyan, click lang natin tong yes. Tapos, antayin lang natin siyang matapos. So, kung makikita nyo, another
user is signed in. So, click lang natin tong yes. And then, waiting for just about to respond. Click lang natin, okay. And balik tayo dito sa other user. And welcome na daw. So, ayan. So, ayan. Successful na tayong naka-connect sa client natin. Or nare-remote na natin yung client natin. As you can see, nasa server ako. Ayan, server. Pero, client. Okay. So, this time, gawin naman natin to mula client to server. Para mag-exit, click lang natin tong X and then click natin OK. So, dito naman tayo. Password lang ulit. So, now, gawin naman natin. Search natin remote. So, type natin yung IP address 192.168.0.1. IP address ng ating server. Lagay natin yung password ng Yagoda Maratas, jdvp@user1. So, login natin dito is css/administrator. And then yung password niya. Ano nga ba yung password niya? Ang password is jdvp@2024. Ayan. Ay! jdvp@2024. Ayan, so ayan. Nandito na tayo na remote na natin yung server. And ayan, so andyan yung local disk D. Mula client to server. So ayan. So natapos na tayo sa remote. Ang last two na gagawin natin is backup and unjoining. So, exit na natin to and mag-backup na tayo sa server. So, punta tayo sa server natin. css/administrator. And then jdvp@2024. Lapit na tayo matapos. Backing up. For backing up, punta tayo dito sa server.
Manager, Tools, and then Windows Server Backup. Ayan. So, punta tayo dito sa local backup. Reading data pa daw. So, hintayin natin siya mag-finalize and then ayan. So, ang gagawin na natin is pindutin natin tong backup once. Ayan. So, dito, pindutin natin next. And then dito, make sure na custom lang. Hindi naman natin kailangan i-backup yung buong server. Then next. Yan. So dito add items tayo. So saan ba tayo merong files? Importanteng files. Dito tayo sa local disk D. And then under local disk D, i-backup na natin. Pwede namang i-backup na natin tong buong pero backup lang natin tong students and users. Ayan. So, backup natin yung users. And then, okay. Ayan. So, backup natin siya. And then, next. And then, local drive. Ayan. Local drive lang. Then, next. Next. And then, backup. So, antayin lang natin siya matapos mag-backup. And then, iti-testing natin siya kung gumana ba. Di-delete natin yung student folders and then i-recover natin siya. Yan. So, status complete na daw. Yan. So, close na lang natin yan. Minimize natin. And then, punta tayo dito sa File Explorer. Testing natin kung gumana yung backup natin, yung backing up natin. So, this PC, local disk D, sa users. Ayan. So, nandito yung ating mga And then, delete natin to. Tanggalin rin natin siya dito sa student. Ayan. So, wala na yung ating student folder. As you can see. Pero since binack-up natin yung ayan. So, recover. And then, since binack-up natin yung ating student folder, dapat ma-recover natin siya. So, select natin this server. Next. Next. Files and folders. Next. And server. Local disk D. Users. Ito. Ayan dapat. Kasi ayun yung dinelete natin. So next. Original location. And then next. And then recover. Ayan. So, check natin kung na-restore ba siya. Close muna natin to. This PC. And then local disk D. Users. And students. So, nabalik natin yung students. Ibig sabihin gumana or successful yung ating pagba-backup. Ayan. So, tapos na tayo sa backing up. Last na is yung ating pag-unjoin. So, gawin na natin yan. Ayan. Unjoining tayo ng client. So, para mag-unjoin, simple lang. Alright. Punta tayo sa File Explorer. Close lang natin yan. And then, punta tayo sa this PC. Right-click natin pala. And then, properties. And then, punta tayo dito. Change settings.
Ito, lagyan lang natin yung may access. Ayan. So, balik lang tayo sa change. Select natin tong work group. Type lang natin dyan, work group. Tulad nung nauna. And then, okay. After you leave the domain, you will need to know the password of the local administrator account to log in your computer. Okay lang yan. Welcome to the work group. Ayan. So, as always, i-require niya kayong mag-restart. So, close. Restart now. Yes. Ayan. So, after nito, after nyo mag-restart, babalik na siya sa ating client PC. And that's it. Ayun na po ay yung buong COC 3 and 4. And like mo siya. Ayan. Check natin kung siya ba ay bumalik na sa client. Time File Explorer. Right-click natin on this PC. Properties. Ayan. So, kung makikita nyo ho, yung computer name na is client. Ayan. So, ayun lang po. Thank you sa panonood and I hope na-gets nyo ang every step ng COC 3 to 4. And I hope nag-enjoy kayo and most especially sana may natutunan kayo. So, thank you. Goodbye.